everyone. And then we have also Elsan Balocan. Good day, Sir Will. Greetings from IEE Sultanate of Oman. Wow, layo mo pala, Elsan, no? Oman ka pala. Okay, that's very good. That our greetings to sa mga kasama mo dyan sa Oman, no? Okay, so maganda i-mention nyo kung saan kayo para mabati natin yung mga tropa nyo dyan. Okay, so very good. Sana okay lang kayo dyan sa Oman, no? Oman, napakalaking bansa rin yan, mayaman din sa langis. Yan. So, HVAC basics. Okay, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Amang, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon ng mga paglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po maggawain ito magbibigay ng dagdag na kalaman, kayahan at kaunlaran ng bawat isa para sa aming bayan. At sana po, ilayo mo po kami sa sakit na COVID at ilayo mo rin kami sa mga aksidente. At lahat po nito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so again, I'm Engineer William Jacinto Juan, and the original presenter of this PowerPoint was Engineer Armando Diaz. He is a professional electrical engineer, an ASEAN Charter Professional Engineer. He is also a registered Master Plumber, a certified plant mechanic, and accredited pollution control engineer. Anyway, by the way, I am BSEE and BSME. So my practice was actually more into power generation. Mga genset ang aking experience sa mechanical at saka fire protection. So itong HVAC hindi natin masyadong no? Pero anyway, gusto ko rin, kaya pinapresent ko kasi gusto ko rin mapag-aralan ko talaga. Okay, so ito yung ginawa kong table of contents. Introduction, background, basic HVAC, basic refrigeration, aircon motor controls, refrigeration controls, types of air conditioning units, window type, split type, package type, variable refrigeration, flow, centralized type, chilled water design, efficient air conditioning systems, inverter ACs, solar aided ACs, and then ventilation design, conditioning design calculations, operation and maintenance. Ayan, so okay, so simulan natin dito sa heating, ventilation, air conditioning. So kaya dyan nakuha yung tawag na HVAC. So sa Pilipinas, hindi naman tayo malamig, sinlamig ng Amerika, wala naman tayong heating, no? Pero naging sikat na description niya pagka air conditioning. Although mas malapit siya sa MVAC, no? Mechanical ventilation and air conditioning, pero mas ano pa rin tayo na tawagin siyang HVAC. Okay? So anyway, pabayaan mo na. HVAC na rin tayo para kung saan ka man mapadpad sa ibang mundo, meron kang option sa heating. HVAC, heating, ventilating, air conditioning. HVAC is the technology of creating an environmental comfort indoors and in enclosed vehicles. Its goal is to provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. HVAC system design is a subdiscipline of mechanical engineering based on the principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer. HVAC, heating, ventilating, air conditioning. Refrigeration is sometimes added to the field's abbreviation as HVAC and R or HVACR. HRAV, heating, refrigeration, air conditioning, ventilation. HVAC, parameters being controlled, temperature from 16 to 30 degrees Celsius, humidity 30% relative humidity, pressure slightly positive pressure to reduce outside air infiltration, ventilation rooms typically have several complete air changes per hour.
detalye kung paano gumagana yung pinakasimple nating air conditioner, yung window type. Okay? So, yung window type, isang motor niya, no? Yung motor ng para sa evaporator, no? Evaporator, yan yung unit na para sa loob ng kwarto. At yun namang condenser, yan naman yung unit sa labas, na nasa labas. So, ito yung dingding, di ba? Okay, so, tingnan mo, habang umiikot tong motor, umiikot na rin itong blower nitong evaporator. At ganoon din yung fan ng compressor, ng condenser. Ayan. So, pag ikot niya, papasok yung sariwang hangin. Yan, may papasok ng sariwang hangin, maaaring ilalim at ibabaw nito, at itutulak niya, padadaanin niya dito sa condenser fins, no? Condenser fins para mapalamig niya itong condenser fins, no? Yan, no? So tatagos diyan yung hangin. Pag hinawakan mo sa likod ng ganyan, nararamdaman mo mainit, di ba? At pero dito naman, dahil yung kinompress mo na freon dito sa nalalagyan ni condenser. By the way, dalawang motor pala, nakaligtaan ko yung compressor na nakabuilt-in sa loob ni compressor. So, yung ito, kinocompress mo yung freon para lumamig yung freon. Okay? So, yun. Tapos, ipapipe in mo siya rito sa evaporator. At, pag-ikot nga nitong blower nito, hinihigop niya yung mainit na hangin sa loob ng kwarto, dadaan dito. At siyempre pag dumaan na siya rito sa evaporator fins, lalamig yung hangin, tapos ibubuga niya sa taas niya. Yan, ito yung lumalabas. So basically, ganyan siya, no? Ngayon, kung meron kang magawa na paraan para ma-improve mo itong operation nito, malaking bentahe sa air conditioning kanyan. Karamihan na nakita kong improvement sa paglagpas ng matagal na panahon ay lumiliit itong mga motor. Itong compressor, lumiliit siya. Dati kasi ang lalaki ng mga compressor. Tapos itong motor na fan, lumiliit din. Kasi nga itong fan, condenser fan at saka yung evaporator blower, ginawa na nilang mas magagaan, no? Mga araw parang mabigat yung ginagamit na materials, alloy metal, ngayon ang ginagamit na dyan yung matibay na plastic, di ba? Kaya ngayon, dahil mas magaan, lesser yung konsumo na nitong fan motor, pati na itong si compressor, kasi mas maliit na rin yung compressor, mas efficient siya. Yun, so nag-improve siya. Dati, naalala ko nung bata-bata pa ako, wala namang 1/2 horsepower na aircon. Pero ngayon, meron na tayong 0.6 at 0.5, no? Pero noon, maalala ko nung bata-bata ko, during the 70s na 1 horsepower, ganyan, 1.5, 2. So, ganun yung mga horsepower rating ng mga motor. Ngayon, meron na nga 3/4, 0.6, 0.5 horsepower. Talagay ko, itong mga manufacturers nitong air conditioner, wala silang tigil na hanapan ng improvement itong system nila para lalong mapaliit ang konsumo nitong air conditioner. Kasi ito yung natin itong kailangan ng bansa natin dahil mainit tayo. At saka iba pang mga tropical countries, no? Kasama na natin dyan yung mga Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, pati na yung malaking part ng India, Bangladesh, Pakistan, ganyan, di ba? Kasi pare-pare tayong mainit So, kailangan natin to. Okay. So, kung yun yung window type, ito naman yung tinatawag natin split type, no? Split type kasi magkahiwalay itong condenser nasa labas at saka yung evaporator. Pero may piping ka ng freon. At meron ng mga sistema na
isa lang compressor mo sa labas, dalawa yung evaporator mo, tulad nito, no? Or ito, isa lang condenser mo sa labas, pero tatlo itong evaporators mo, no? Or fan coil units mo. Ito, 1, 2, 3. Ito, mas marami pa to. Makita mo, no? Ang kanyang evaporators, 1, 2, 3, 4, 4 versus isang condenser, pero actually dalawa siya, no? Kasi makita mo dalawang fan nito. Double ang fan nito. So, tawag nila multi-split. Yan. At meron pa dyan, mas marami pa nito. Alam ko, 8. Basta marami. Depende na sa ginagawang design ngayon ng mga manufacturers. At siyempre, habang ginagawa yan, nagiging more efficient itong mga air conditioning machine natin, no? Okay. At ito yung pinaka-efficient sa ngayon. Itong tinatawag natin solar-aided air conditioning unit. Itong solar-aided, meron siyang kinabit na dagdag. Makita mo to, meron siyang solar tubes. At itong solar tubes, siya nag-accept ng init ng ambient temperature o init ng haring-araw. At yung init na yan ay pinapasok niya para matulungan yung efficient ng operation nitong condenser. At habang ginagawa niyan, nagiging napakatipid ang operation nitong ganitong solar-aided DCU. Kaya kung sinasabi nila yung inverter type na aircon ay matipid, ako, subukan mo to. Mas matipid pa itong solar-aided kaysa doon. Okay? So, yan sinasabi ko na yung mga nagde-develop ng improvement sa efficiency ng air conditioner, talagang meron silang lalo silang aasenso. Kasi sabi ko nga sa iyo, yan ang kailangan ng mundo lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Okay, ito naman is a typical centralized air conditioning using refrigerant for a single floor, no? So ito yung compressor mo. Okay, compressor and compressor sa yung fan niya. Okay. And then meron siyang piping para sa rayon. At yung hangin, yung hangin na mainit, papasok, ibubuga ni fan, padadaanin niya dun sa evaporator coils, no? At yun, tatap niya rito, kalat niya. Ngayon, yung mainit na naman ito, babalik na. So, yan yung sistema ng mga centralized type. Pero hindi pa ito yung centralized na talagang malaki. Okay. Ito yung mas malaking centralized. Typical centralized chilled water type and conditioning for large areas. So, multi-level ito. Kunyari, 1, 2, 3, 4 levels mo. Makikita mo dito na meron kang chiller, na meron ka namang cooling tower sa second level. So, yung cooling tower, pinapalamig niya yung tubig dito, no? Nagsisirculate mo siya para mapalimig niya itong yung condenser mo rito sa chiller. Ito naman malamig ng tubig dito sa chiller mo, ipa-pipe, i-distribute mo, may pipe ka, ayan, no? I-distribute mo sa bawat fan coil unit. Ito fan coil unit o kaya air handling unit, di ba? Tawag nila air handling unit. Okay? So, AHU, air handling, ganyan. So, yung malamig na tubig, di-distribute mo sa kanila. Yung mainit na tubig, babalik mo rito kay chiller. Ngayon, ito naman, may fan ka, motor fan ka, para i-circulate mo na naman yung hangin. Ayan, yung malamig na hangin, bubuga mo, at pag yung mainit naman, siyempre ang mainit na hangin kasi sa taas siya, no? Ito, babalik na naman dito, tapos ipapadaan niya dun sa AHU fins, cooling fins, yan, tapon na naman. So, lumalamig yung kwarto. So, it's a matter of
heat exchanging. Diba? Okay, so heating. Punta naman tayo sa heating. Ang heating, ma-attain mo siya by electric. So, yan. Pwede rin gas by using LPG. O kaya pwede rin liquefied natural gas. Diba? Or pwede rin solar. Diba? Pagka gumamit ka ng solar, pwede mo siyang ma-attain ng yung pag-init ng tubig para matulungan mo. So, yun. Pero siyempre, pag tanongin mo ko, alin ba dito sa tatlong ito ang pinakamatipid? Well, siyempre, pinakamatipid dito si solar. Ang problema lang kay solar, hindi ka 24 hours. Hindi ka tulad ni electric, 24 hours na mayroon. Si gas naman, 24 hours din, basta may supply ka ng gas. Ito lang si solar ang hindi, unless na may backup ka na baterya. May mga iba pang paraan, yung geothermal, diba? Saka yung mechanical heat pump kung tawagin. Anyway, so, pero ang pinakamadali talaga yung electric. Kasi electricity talaga ang energy form na madali. At yung advance of electrical engineering na provide na para medyo generally safer ang gamit. Hindi katulad itong si LPG or si gas na nandun pa yung danger. Nakakakita tayo ng mga masasabugan, di ba? Kasi dahil dun sa leak gas, no? Pag may leak gas, may possibility ng pwede ka magkaroon ng explosion, di ba? Kita natin yung nangyari sa Serendra, ano pa yung nangyari dun sa Glorieta. Okay, air conditioning. What is air conditioning? It is a process of treating air such as cooling, heating, sa Amerika, o sa malalamig na lugar sa mundo, no? Ventilating, o air exchanging to. Filtering, cleanliness, so sa mga ibang like sa semiconductor, kailangan mataas ang standard ng pagkalinis ng hangin. So, yung mga filters nila ron medyo mas pino, no? Humidity control, so inaalis mo yung moisture sa alam mo, maski hindi masyado malamig, kung wala masyado moisture ang hangin, hindi ka masyadong papawisan, di ba? Okay. So, of course, si humidity control, maganda rin na makontrol mo yun, kasi pag wala yan, pati sa electrical, natatanggal yung mga tinatawag nating dangers, arc flash, dahil sa presence of humidity o tubig sa hangin. Kasi pag nag-condense, yun, alam mo naman ang tubig conductor ng electricity. Okay, so maganda na makontrol mo humidity para yung hangin mo mas safe. Okay, so relative humidity indicates how moist the air is. May be defined as the ratio of the water vapor density mass per unit volume to the saturation water vapor density. So usually expressed in percent. So humidity RH, actual vapor density over saturation vapor density times 100%. Yan. Ito, meron tayong relative humidity tables dito para makuha mo yung value. At dito, meron din tayong graph dito, no? On how to determine the value. So, yan, nandito siya, no? Subtract, no? Para makuha mo, subtract daw yung wet bulb temperature from the dry bulb. Yan. Minus mo itong wet bulb temperature, ito, dun sa dry bulb. Say, for example, kung ang dry bulb mo, 80, tapos 50 ka dito, 80 minus 50, 30, tapos pupunta ka dito, kunin mo yung tapat ng 30, tapos ibababa mo siya kung saan sila mag-cross ni value dito, no? Kung nag-cross sila, yun yung relative humidity. Basic refrigeration. Sensible heat. If heat is added to a substance, and the temperature rises as the heat is added, an increase in heat on the substance is the sensible heat. If the temperature falls,
The heat removed is again called the sensible heat. Simply, heat which causes a change in the temperature in a substance is called the sensible heat. Latent heat. All pure substances are able to change their state. Solids become liquids. Liquids become gases. These changes of state occur at the same temperature and pressure combinations for any given substance. It takes the addition or removal of heat to produce these changes. Heat, which brings about a change of state with no temperature change, is called latent, hidden heat. Principle of latent heat. A change in its state depends on the pressure. The higher the pressure, the higher the temperature needed to bring about change. Conversely, if the pressure is lowered, the temperature at which the change of state will take place is also lowered. Ton of refrigeration effect. This older unit of refrigeration is often indicated in tons of refrigeration. 1 ton of refrigeration equals 1 ton of ice that melts. During a 24-hour day, the ice is assumed to be solid at 0 degrees Celsius. The energy absorbed by ice is the latent heat of ice, total weight. So, anyway, hindi ko naman kailan hilingin sa inyo, memorize nyo to, no? Yan. Energy units are given here. And the common conversion units, ito, 1 joule, etc., 1 foot-pound, 1 watt, 1 kilowatt. 1 kilowatt equals to 1.34 horsepower or equivalent to 3,412 BTU per hour. Nung araw, ito yung kanang 1 horsepower. No? Horsepower is the unit of measurement of power, the rate of which work is done. There are many different standards of type of horsepower. Kaya, nakakalito ko minsan, yung horsepower na ginagamit sa mechanical at ginagamit naman sa converting tons of refrigeration ay magkaiba. Okay? Approximate horsepower versus ton. No? Ice making compressor, 3.5 horsepower per ton, 50 tons. No? Then 3.25 ton from 50 to 100 tons. Commercial refrigeration without ice making, 1.5 horsepower per ton. Tapos 1.4 horsepower per ton or 1.34 horsepower per ton, 50 tons and above. Air conditioning, 1.25 horsepower per ton from 1/2 to 5 tons, and then 1.1 horsepower per ton, 5 to 50 tons, and 1 horsepower per ton sa malalaki, 50 tons. So, yan yung explanation na iba itong tons of refrigeration dun sa usual equivalent conversion niya na nakalagay sa ating mga conversion tables. Heat is a form of energy. British thermal unit ang ginagamit. Amount of heat is a substance, mass times the temperature. Heat always flows from a warmer to a colder substance. It causes some solids to become liquid gas or from liquid to become gas. Cold means low temperature or lack of heat. There's also removing heat and so on. Cold temperature preserves food. Ito yung sa refrigeration. The spoiling of food is actually the growth of bacteria in it. Low temperature allows or slows down the growth of bacteria. Frozen food or food frozen slowly at near freezing point of water when defrosted spoils rapidly and taste is ruined. Fast freezing at very low temperature, minus 18 to minus 26, forms small crystals which do not injure the food tissue. Refrigerating and freezing. Correct refrigerating temperature of fresh food is 1.7 degrees centigrade to 7.3 degrees centigrade. So freezing is lower than 0. No? So this is refrigerating as compared to freezing. So pag sinabi mong freeze, below 0. Pag i-refrigerate mo, yan, ito, between 1.7 to 7.3 degrees centigrade. The amount of heat required to raise or lower the temperature of 1 kilogram of water is 1 degree centigrade and is equal to 4.187 kilojoules.
So this is the specific heat. Capacity is the amount of heat that must be added or released to change the temperature of 1 kilogram of substance 1 degree Kelvin. So, ito yung specific heat for every material, say like wood, water, etc. Anyway, what is an elementary refrigerator? Yan. Hindi pa pa-explain na. So, you just have to remove the heat in the substance. Balik tayo sa ano. And yan si, wow. Aha. Let me see. Ayan, ito, nabasa ko na itong si Guillermo del Mundo. Yan. Princess Cabanela, yes. Ito si Boy. Ito, dito na yung sagot ni Boy. Salamat sir sa advice. Yes sir, malapit po kami sa Vladivostok, sa north of Japan. Mag 10 years na po ako dito sa mag-work. Wow. Mayaman ka na, Boy, ha? Rosate Pantay, good evening sir. Yan, Jan Louis Pimentel, good evening. Okay. Balik tayo. Okay. In refrigerating system, fluids which absorb heat inside the cabinet and releases it outside are called refrigerants. So, yan. So, ito yung loob kunyari ng refrigerator mo at andito yung compressor mo. So, you need electricity to compress the refrigerant. When you compress the refrigerant like Freon, it becomes very cold. And then if you push it, then that means papasok yung malamig, matatransfer yung lamig dun sa loob ng itong box na ito. Tapos yung mainit, babalik na naman until lagi mo na ilalabas dito yung init. Okay, diba? So, ganun siya yung refrigeration. Okay, medyo malabo lang. Laws of refrigeration. All refrigerating system depends on 5 thermal laws. Fluids absorb heat while changing from liquid state to a vapor state and give up heat in changing from vapor to liquid. The temperature of which the change of state occurs is constant during the change, provided that the pressure remains constant. Anyway, so fluids used as refrigerant should have certain properties. It should be non-poisonous, should be non-explosive, it should be non-corrosive, non-flammable, leaks should be easy to detect, should be easy to locate, should operate under low pressure, low boiling point. It should be stable gas. Parts moving in a fluid should be easy to lubricate. It should be non-toxic when released to the environment, inhaled or it is spilled. It should have a high liquid volume per pound to provide durable refrigerant controls. It should have a high latent heat per pound to produce good cooling effect per pound of vapor pump. It should have low vapor volume per pound. The pressure difference between the evaporating pressure and condensing pressure should be as little as possible to increase the efficiency.